Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. At ang topic po natin ay tungkol po sa mga neck exercises. Ito po yung paraan para po mabawasan ang pagsakit ng inyong leeg, lalo na yung bandang batok. At karamihan sa inyo, baka umaasa lang sa pag-inom ng mga gamot, mga pain reliever, pero maniwala ba kayo na marami po mga pasyente, kung marunong lang sila mag-exercise, baka naman hindi na sumakit yan, baka hindi na kailangan ng gamot, di ba? Pero siyempre, alamin nyo muna kung yung pagsakit ng batok nyo ay may ibang dahilan. Kung ang dahilan halimbawa ay alta presyon, ay ibang usapan yan. Kailangan gamutin yung blood pressure problem. Pero kung ang problema ay may kinalaman sa mga muscle, mga ugat na naipit, muscle na naninigas, muscle na sore, yung tawag nyo parang mabugbog, parang palaging bugbog. Aba, baka makuha natin yan sa mga stretching exercise, saka mga neck exercises. And strengthening ng mga muscle ng inyong leeg, baka makatulong po yan. Okay? So, simple lang po ito. Gusto ko lang po na sana habang pinapaliwanag ko yung mga step by step na exercises para sa inyong leeg, sana sumunod kayo. So, habang nanonood kayo, mas maganda. Habang nanonood, medyo maki-jump kayo sa akin, pero maki-exercise kayo sa akin. Okay. So, simple lang po ito. May 4 po akong ituturo sa inyo na napakasimple. Ngayon, kung kaya nyo gawin, sundin nyo po Pero kung medyo nahihirapan kayo, sundin nyo pa rin, pero dahan-dahan lang. Okay. So, unahin natin sa unang-unang exercise na tinatawag na neck stretch. Ito po yan. So, yung nakikita nyo po, so base po sa nakikita nyong illustration, napansin nyo, no? May mamang nakatayo, nakaharap sa inyo. Ngayon, may araw na tinuturo na yung kanyang kaliwang tenga, parang tinuturo na ilapit sa balikat, at yung kanyang kanan na balikat naman, itinuturo na pababa, ibababa. So, sundin natin, So, nakaupo kayo ngayon, o nakatayo man kayo, gawin nyo po yan. Sige nga, gawin nyo. Kung nahihirapan po kayo, pwede nyo pong tulungan sa pamamagitan ng paggamit ng kamay. So, halimbawa, gusto nyo pong gawin yung inyong kaliwang tenga, medyo ilalapit sa kaliwang balikat. So, ang gagawin nyo, yung kaliwang kamay, iaabot nyo po sa inyong tenga. So, ito po, yan, nakita nyo ganyan. So, gusto kasi ito, ibabang pa ganon. So, tutulungan ko. Yan, ganyan. Pero itong kamay ninyo, imagine nyo na meron kang parang binubuhat na medyo pababa. So, hinihila nyo, stretch. Yan po yan, So, ganyan po ang gagawin nyo. Number 1, sa instruction, ganito. Tilt your head towards your shoulder. So, pinag-uusapan muna natin yung sa kaliwa muna. Kaliwang tenga, parang ilalapit nyo sa kaliwang balikat. Okay, katulad ng illustration. Gawin nyo po, pagka-tilt nyo ganyan, sa tulong ng inyong kamay, pwede. Hawakan nyo lang po kung beginner kayo, mga 5 to 10 seconds lang. Pero kung medyo sanay na kayo, pwede ng 15 to 30 seconds. Okay, so hawakan nyo. Sige, gawin nyo. Try natin, Maski na 10 seconds lang. Okay, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ibalik ulit sa gitna yung ulo nyo. So, diretso ulit. Medyo konting shake. Tingnan nyo po ako. So, nakaganyan kayo kanina, di ba? Ginawa nyo ganyan, di ba? Nakaganyan kayo. So, gawin nyo ganyan. Shake. Ganyan lang. Tapos, gawin nyo naman siyempre sa kabila. So, kanan naman. So, gawin nyo po itong kanan, pag ganyan. Hawakan nyo naman using this. Ganyan, pag ganyan. Okay. Tapos, yung kamay dito, sabi ko, medyo may inaabot ka pa baba. Ganyan. So, hinihila mo. Dapat may maramdaman po kayong parang humihila dyan sa may banda rito o banda rito. Depende kung anong side ang inyong in-exercise. So, kano katagal naman gagawin yan? As I've said, 5 to 10 seconds lang muna sa mga beginners, lalo na yung mga lolo, lalo na yung mga talagang palagi masakit ang batok. Kasi kadalasan arthritis yan Osteoarthritis of the tinatawag na cervical spine o yung tinatawag na cervical spondylosis. So by doing this, na-stretch yung muscle, nababawasan yung paninigas ng muscle nyo, napipigilan niya yung pagdikit-dikit ngayon ng inyong tinatawag na spinal column. Diba? Yung butong-butong dikit-dikit, yung mga cervical spine. So gagawin nyo lang po yan. Pagkagawa nyo pakaliwa, pakanan, gawin nyo lang mga 4 na beses. So, binilangan nyo 1 to 10 halimbawa. Kabila naman 1 to 10. So, 4 na beses lang yun, 4 na set. Gawin nyo po yan. Okay? Ang tanong, kaya nyo po ba? O nahihirapan kayo?
Sana naman magparamdam yung mga gumawa na niyan o yung ginagawa nyo ngayon. Masakit po ba? Kung nasasaktan kayo, mag-mark kayo ng thumbs down. Kung kayo naman ay halimbawa, okay naman, kayang-kaya, madali lang, Dok. Thumbs up. Okay? So, thumbs up ha, tapos thumbs down kung nahirapan kayo. Para alam ko lang kung itong tinuturo ko ay madali bang gawin, lalo ng mga senior citizen. Okay? Gawin nyo po ha. Pero pag masakit, syempre, alalayan nyo ng konti. Pero may dagdag akong tip. Halimbawa, right now, habang nanonood kayo sa akin, masakit talaga eh. So, gawin nyo itong exercise na to, pero maglagay kayo ng warm bag. Pwede dito sa magkabila. So, may mga nabibili, di ba, yung sinasaksak, o kaya yung mina-microwave, o kaya maski na bimpo. Bimpo na ibinabad sa mainit na tubig, pigaan ng konti, tapos ilagay nyo po dito sa magkabila. At saka kayo mag-stretching. Mapapansin nyo, mas komportable, mas lesser yung pain. So, try nyo po yan. Okay. Ngayon, yan yung neck stretch na tinatawag. Ito yung pangalawa. Yung tinatawag na diagonal neck stretch. Ano naman yung Dok? Diagonal. So, ito. Tingin kayo sa akin. Nakaupo kayo. Halimbawa, yan. Diretso upo. Chin up. Pagkatapos, pag sinabing diagonal, diyan, diretso, di ba? Pag diagonal, pag gano'n ng konti. Hindi usog na gano'n, kundi pag ganyan lang. 45 degrees. So, habang nakaganyan kayo, iaabot nyo ngayon itong baba nyo dito sa dibdib. Hanggang kaya nyo lang. Kung nahirapan, tulungan ulit ng ulo. Parang iba na babang ganyan. Okay. So, gawin nyo po So, yan po yung nakikita nyo sa illustration. So, kano katagal? Ganun ulit. Bilang ng mga 10 seconds muna sa beginner. Pag sanay na, 15 to 30 seconds. So, beginner, 10 seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huwag naman ganun ang bilang. Mas maganda nga kung ang bilang yan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 hanggang umabot ka sa 1010. So pag ginawa niyo po sa kaliwa, gagawin niyo rin sa kanan. Palagi kailangan pantay. Hindi pwedeng kaliwa lang. Kailangan kaliwat kanan. Kasi ang muscle po natin sa batok, halos kung titingnan niyo po ito, pasensya na kasi hindi makita masyado. Ang muscle po natin, iba yung hibla papunta rito, iba po yung hibla papunta rito. So, pag ini-stretch yung banda rito, paano naman yung dito sa kabila? Di, yung isang muscle nyo dito sa kanan, halimbawa, maayos. Dito naman, naninigas. Di gaganyan naman yung muscle nyo, di ba? Magko-contract yan, gaganyan ng konti yung batok nyo. So, dapat kailangan kabilat kanan, kaliwat kanan. Okay? So, ang tawag yan, diagonal neck stretch. Ito naman po yan, instruction. So, turn your head slightly toward the direction na gusto mong i-stretch. Pero pag sinabing diagonal, gawin nyo sa 45 degrees. So, tilt your head diagonally towards your chest. Hold for 15 to 30 seconds. Pag medyo sanay na, pag nag-uumpisa pa lang, tama na yung 5 to 10 seconds muna. Tapos, idadagdagan nyo lang as you go on. Ngayon, may magtatanong sa akin, Dok, kailan ba ginagawa yan? Baka tapos mag-almusal? O kaya tanghalian? Sa hapunan ba? Any time of the day pwede. Maski pagkagising nyo, hindi pa kayo nakakatayo ng kama, umupo kayo sa kama, i-stretch nyo muna yung inyong leeg, no? Pwede. Pwede naman po, mag-almusal ka muna. Pagkatapos mag-almusal, pwede rin. So, walang pinipili po ito. Ayoko lang gawin mo sa gabi na matutulog ka na. Mas maganda sa umaga, o kaya sa tanghali, hapon, o habang nanonood ka ng TV. Habang nanonood ka sa akin dito, pwede nyo pong gawin yan. Okay? So, pag ginawa nyo pa yan, gawin nyo po siya ng 4 na pares. Palagi 4 ang gawin natin. Mas lalong mas maganda yon. Ulitin ko, kung may masakit sa batok, mag-apply ng warm compress habang ginagawa nyo itong mga exercises na to. So, 2 na po natutunan nyo. Una, 'di ba, yung kaliwat kanan tenga iabot sa balikat, tapang habang binababa yung isang kamay. Ito naman yung diagonal, 'di ba? Ang ini-stretch natin dito, yung iba-ibang location ng muscle natin sa batok. Tandaan nyo. So, kailangan gawin nyo po itong 4 na set na to para yung apat na common muscle na nagkakos ng muscle stiffness or muscle pain ay ma-address po natin. Ito ngayon yung susunod. Yung pangatlo, ang tawag dorsal glide stretch. Dorsal glide stretch. Anong nakikita nyo po sa illustration? Sundin nyo. O yan. Oo, tama yan. Ganyan, yan nga. Yan nga. Chin up, chin up, chin up.
Tapos, imagine nyo na tinutulak nyo yung baba nyo paloob. Naka-chin up ka pero tutulak mo paloob. Sige, gawin nyo po. Ulitin natin ha. Nakaupo ka, chin up, pero imagine nyo na yung inyong baba parang tinutulak mo paloob. Kung nahirapan kayo, pwedeng naka-straight yung body nyo, tulak nyo yung baba nyo paloob. Yun ang ginagawa dyan sa image. Ang tawag dyan, dorsal glide stretch. Okay. So, pwedeng nakaupo, pwedeng nakatayo, basta look straight ahead. Diretso ang muka. Suplado, chin up. Then, slowly tuck your chin or glide your head backward. Pakiramdam nyo po may tumutulak sa baba nyo patalikod. Okay? Pwede nyo assist yung inyong kamay gamitin nyo, tulak nyo yung baba nyo patalikod. Pwede po yan. So, hold your count. As I've said, beginner palagi, 5 to 10 seconds lang ha. Seconds lang ha, huwag masyado matagal. Baka gawin yung 5 hours yan. Naku po. Okay? So, dito naman sa exercise na to, gawin nyo ng 6 na beses, then pahinga muna ng mga 10 seconds. 6 na beses, then 10 seconds. Then repeat for 8 to 12 times, o kaya 4 times lang. Pwede na. Makakatulong na po yan. And the fourth na exercise na gagawin nyo, ito po. Strengthening ng mga muscle using your hands on your head. Ito, very simple po ito. As you can see, dyan sa pinapakita sa inyo, pilit nyong tinutulak using your head. No? Tinutulak mo, yung head mo, parang gusto mong pumuntang kanan, pero tinutulak ng kamay mo, papuntang kaliwa. Na imagine nyo po ba? Parang pinapalakas natin yung muscle nyo dyan sa likod ng inyong leeg, no? So, paano mo ginagawa yan? Imagine nyo po, ganito po, tingnan nyo po ako. So, ito yung kanang kamay. Hawakan ko rito sa may bandang kanang tenga. Okay, di sa taas ng kanang tenga. Ngayon, itutulak ko itong aking ulo papunta ron, while yung ulo ko naman, tutulak ko naman papunta doon. Papuntang kanan. Ito pakaliwa, ito naman pakanan. So, gawin nyo po. Try nyo, yan. Okay. So, bilangan nyo lang ng 10 seconds. 1, 2, mali na naman turo. Hindi nyo alam, 1001, 1002, di ba? Sige, shortcut na natin. 1010. Okay, kabila naman. Tutulak ko itong ulo, papunta roon. Ito naman, tulak papunta roon, di ba? Ang purpose niya, maramdaman nyo dapat dito parang lumalaban. Strengthening po ng muscle yan. Importante po yan. May mga pasyente ako na frozen shoulder, yan din nakakatulong. Nakakatulong yan sa upper back pain. No? So, ganyan, no? Ganyan. Tapos, gagawin nyo naman sa harap. So, sa noo, yung pinapakita. Kung sa likod, pag ganon, tutulak nyo yung ulo nyo paharap, yung ulo nyo naman lalaban patalikod. Kung paharap naman, baliktad. Di ba? Tulak mo papunta doon, habang ulo mo, tinutulak mo paharap. Yung exercises na yan is to strengthen your shoulder and your neck muscle. Very simple. So, instruction-wise, ito po yung instruction. Strengthening, strengthening, strengthening. Hands on head. So, move your head backward. Okay? Pero, gawin nyo rin and side to side against gentle pressure from your hands. So, parang tinetense mo yung muscle mo para dumakas siya eh. So, hold that position. So, dito, pwedeng 5 seconds to 10 seconds. Dito, pinapakita 6 seconds. Then, repeat 8 to 12 times. For beginner, kung tutusin mo, nasa inyo naman eh. Kano katagal, Dok? Nasa sa inyo. Wala ka namang ginagawa. Di gawin mo na mga 5 beses, 10 beses. Kung kaya nyo naman, bata-bata pa naman kayo, di ba? Yung mga nakikinig sa akin, di ba, bata pa? Sabi nila, di ba? So, pwede nyo po i-try yan. So, ito pong tinuro ko sa inyo, basic na basic. 4 na exercises lang. Panoodin nyo, balikan nyo hanggang masanay kayo. So, every morning, pagkagising sa umaga, hindi ka pa nag-almusal, di ka pa nga nag-toothbrush, pwede mong gawin. Di ba? So, umaga pa lang, magaan na. So, payo ko, paggising sa umaga, konting galaw-galaw dyan para mag-circulate ang dugo nyo. Lalo na yung mga pagkagising sa umaga, pagbangon daw, nahihilo. Bago ka bumangon, gumalaw-galaw ka muna. Ganyan-ganyan lang. Yung paa mo, ganyan-ganyan mo. Galaw-galaw. Tapos, umupo ka na doon sa kanto ng bed at sundin nyo po itong tinuro ko. Step 1, Step 2, Step 3, and Step 4. Simple lang. Okay?
Pag pumunta ka sa physical therapist, ituturo din yan. May lalagay sa inyo mga TENS, di ba? May lalagay sa inyo mga warm bag. Pero, baka ito pa lang, sa bahay pa lang, solve na yung problema. Okay? Yung inom ka ng pain reliever, muscle mo naninigas, muscle mo mahina, hindi napapalakas ang muscle sa pag-inom ng pain reliever. Hindi mo mapapalakas, hindi mo mapapaslambot, di ba? Kailangan mo igalaw-galaw yan, parang goma. Kaya nga palaging pinapaliwanag ko sa pasyente ko, yung muscle nyo parang goma na bago. Aba, ang tigas lumalaban. Pero, normally, ang muscle natin dapat kumbaga masabi natin, lax, yung relax, di ba? So, yun na nagkakos ngayon ng pain, yung muscle spasm. So, do these things habang may warm bag kung talagang in pain po kayo. Okay? So, sana may na-share naman ako sa inyo at alam nyo na, pag nagustuhan nyo, thumbs up naman dyan. Pagkatapos mag-subscribe at huwag nyo kalimutan, i-click yung notification bell. Yung kantang intro ko kanina, inaalay ko sa mga gusto lang makinig ng kanta. Yung mga ayaw, edi skip ninyo. O kaya, dun na kayo sa iba manood. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa susunod, magkita-kits tayo. Okay? Bye-bye!